sa map 2 makita natin, it is Gahon Gaming versus Matt Just. Gahon Gaming po magsisimula sa blacklist side. So, and yung GR po natin malamang ay yung Matt Just. So, Gahon Gaming, they will have the opportunity, no, to be able to set the pacing of these matches. Mabilis ba sila? Mabagal? I want to see the Raging Cebuanos in action. Titignan nga natin yung gantong strategy na pwede lang establish natin for the compound. But knowing that the side of Gaon Gaming, agresibo rin talaga sila in terms of their execution. Pero so far so good. Wala pang masyadong casualty. 1 minute and 40 seconds left para sa ating first round. Titignan natin, mukhang kokontrolin nata nila yung mid-side. Ayaw naman nila this time madali sa pag ginagawa ng side ng matches. And as for the side of matches, passive play lang daw ang kanilang pinapakita dito sa kaaga-agahang nitong map part na to. So, very standard ang pinagagawa nila dito for a 1 to 4 setup. Siguro, tamang control lang dito sa pillar. Kaso nga lang, may nag-jump spot para sa side ng matches. Ayan, may AWM pa tong hawak si Rel. So, tingnan natin kung makahanap siya ng pitas. Potentially, will stop the push na gusto sana gawin ng Gahon Gaming. Kaso nga lang, utility use, feeling ko maganda. Granada din natapon. Headshot! Sabi ni Rel, double kill daw! Sige, pumasok kayo dito. Madadali kayo, pero buti na lang si Jams. Mabagal ang trade cast and dumating na din popcorn, sabi ni Loy at MZ. Binuksan na nila yung site. And Matt Jess, parang gusto nila ituloy-tuloy ang momentum na nakuha nila nung map 1. Yun yung big factor on the side of Rels. Hindi lang siya AWM user. Kumbaga, kaya niya maging on point dun sa kanyang pistol. Knowing what a good play dun sa double headshot na nakuha niya, ayun yung nagbigay pa ng magandang opportunity and space para sa kanilang team. But unfortunately, hindi magkoconnect yung kanyang first shot. Natama nga ba yung unang kill? But again, Jeprox and A7J with a 1-for-1 exchange. Pero mukhang kailangan nila mag-back off muna. Ang tapang niya no, ni Rels, hindi siya nag-back. Nag-stay siya gamit ng kanyang pistol. A7J, tinuloy-tuloy ang pinaggagawa ng kanyang kape. Nakahanap pa ng isa pa. Flashbang, tinapon, Jeprox, ayaw umalis. Holding lang daw. Tingnan mo ba naman ang posisyon ni Jefferson? Napakaganda. Makahanap siya ng lason dito. Baka pwede siya bumukas dito ng pinto ng oportunidad dito sa B-site. So, will he be able to find yung nag-iisang dumidepensa dito? A7J, nahanap na si Jefferson at yan ang masama pag ikaw nasa side ng Gahon Gaming. Tuloy-tuloy na din Loy and Jeprox, naiwan na lang siya sa 1v4. No po, Jeprox, paano magiging maganda kaya ito for the side of Gahon Gaming dahil dito sa 3 versus 2. Make it a good space para sa side ni Jeprox. Nakuha na naman ng another headshot kill. 2 versus 1, winnable situation kung ikaw si Jeprox. Pero kailangan mong maging handa with the side of MZ will fall down. A7J also, reload lang muna, reposition, titignan with a jump pick. Pero titignan naman natin, ginagawa lang rin naman talaga dito ni Jeprox ang lahat. 42 seconds against the 4 members on the side of Matches. Nakuha niya at na-pull up niya yung magandang clutch na yun. Yan na nakakainis na clutch. Kung ikaw nasa side ng Matches, magagalit ka dyan. Di ko alam kung bakit nagpa-reposition pa si A7J nung huling party na yan. Pwede naman siya mag-holder. Siguro iniisip niya, di siya maririnig. Kaso nga lang, the timing wala sa kanyang pabor. And dahil dyan, nadali siya. Gahon Gaming with parang ninakaw nila yung buong round na yun sa kamay ng Matches. They have to be sad about that. Kaso nga lang si Reds, gusto niya kunin ang kanyang revenge. Wala na yung sniper ng Gahon Gaming. Wala na yung pinaka-initiate fight na pwede nila makuha. Pero sa MZ na naman nag-iingay, Jackpan also will fall down. Mukhang mawawala agad yung ibang mga players on the side of Gahon Gaming. 5 versus 3 lamang ang may alam, lalong-lalo na si Loy na napakaganda ng positioning niya. For sure, once na may makakuha ng information dito, they have the wonderful advantage to get this kill. It would be a wonderful advantage as C4 papunta na din dito sa B-side. Kaso si MC, siya yung depensa kasama ni Loy.
bala, tinatapon, flashbang, tinatapon na din, tinitigilan yung gustong gawing buhos ng mga taga Cebuano, ng taga Cebu, Loy, Granada, magandang damage, kaso na-trap na din siya dito sa ano 'no, sa corner na 'to. Kaya binabagalan na lang nitong Gown Gaming, naghahanap ng Pero ang tamang oportunidad. kinagandahan kasi, ang daming naka-crossfire dun sa Mm, positioning ni Loy. Kasi alam na ng mga players ng Gaon Gaming, nandun si Loy, ayun yung unang na-target natin, pero hindi nila alam. It's a trap for the side of Gaon Gaming. Kaya kung ako sa kanila, huwag nilang papasukin yan dahil napakadaming titingin sa kanila. Katulad dito, na dalawa ang makukuha, tatlo. At ayun yung patibong na nakuha nila sa kamay ni Loy. perpektong-perpekto, miski isang miyembro sa Madjes ay hindi nahulog. Perfect round po 'yan. Ngayon, Madjes, leading na naman. B-Pillar, labanan naman agad 'to. Jefferson, unang makahanap, Loy, paring ng dalawa, tatlo! Wow! Buhay na buhay itong lalaking to. MC, follow-up kill. Naiwan na lang dito. Mag-isa, Jefferson, hawak, sniper. Kaso nga lang, mukhang gusto siyang ipitin ng mga miyembro ng matches. May tao sa harap, Ayun lang. may tao sa likod. At yung Granada ang magpa-popcorn sa kanya. 1, 2, 3, matches. Sila naman ngayon ang may lamang. Katulad ng sinabi ko before this map start, pwede talagang i-push forward yon ng side ng Matjas knowing that they have the capacity on surprise pick-off, surprise play na katulad dito. Pwedeng gugulatin nga, pwedeng bigyan ng magandang informasyon, pero knowing that the side of Matches, pwede agad sila pumlank eh. Pwede agad nilang likuran kung sino yung mga players sa side ng Gown Gaming. Ganda ng ano no, ganda ng basa dito no pinaggagawa ng Matches. Last round, nag-stuck sila dun sa B-Pillar. So, that's the perfect read ng ginawa nila. Ngayon, iniisip nila, pupush naman sila dito papuntang LA. Tinigilan agad. Nagtapon ng granada, nagtapon ng flash, nagtapon ng smoke. Tamang-tama ang basa, pero Wow! si Jefferson, siya naman ngayon ang makapaghanap ng pitas dyan kay Reds. Nahulong na din ang sniper player ng Matjes. And it looks like it might be an open A site for the side of Gown Gaming. Interesting sa mga players dito ng Gaon Gaming. Makukuha nga ba nila itong round na ito? For sure, they have the power na makuha ito. Kasi knowing na kompleto pa sila lahat, nandun pa yung mga utility usage nila, pero kailangan nilang iwasan kasi yung mga players na yun. Jefferson, nandun na naman na pwede nilang kunin yung kill. Katulad dito si Frey with a 2K. Siya ang makakuha ng magandang pick-off. Pero kailangan mag-back off. Kailangan respetuhin ng Gaon Gaming yung gantong presensya na kayang ibigay sa kanila ng Matches. Tinaman ba naman red light na din silang lahat. Jeff Franks na lang ang naiwan dito na 1v2. Nadali pa. 40 seconds left. C4 nasa kanyang kamay. Ano ba pwede niyang gawin dito? Loy, nasa taas. MZ, nasa baba. Kailangan niya maghanap ng kahit isang player dito at kailangan niyang patayin. MC, nakita na. Jeff Franks, gamit ng isang pixel. Nakahanap siya ng tamang pitas. Loy, one-on-one. Umilalim na din to si Loy. Nasa Sapat taas pa pa tayo din. oras. Sapat pa tayo oras. Kaya ba nito? 1 seconds na basa nito ni Loy. And 10 seconds left on the clock. Nakuha ni Loy yung huling kill, making the score 1-4. Interesting na makita ito on the side of Loy with a good IQ decision na nakakuha nga siya, nakuha niya agad yung magandang plano na okay, push na lang natin yan, pero si Loy na naman ay mukhang mapupuruan ni Jeff R. Soul. And now, makikita natin, Gaon Gaming, lamang ulit in terms of players. Yeah, Gown Gaming, holding it out. Tingnan mo ba naman, ano pwede nilang gawin dito? May isip mo naman sa side ng Matches, napakalalim na ang kanilang lurk. Alam ba ng Gown Gaming na may tao na pala na nakapwesto dito, ganun kalalim para sa side ng Matches? Oo, nakahanap nila si MZ, siguro. Gumawa ng onting sound, no? Gumawa ng onting noise. Nalaman tuloy ng Gown Gaming at dahil dyan, nadalan din A7J. Bukas na bukas yung site na gusto nila ng puntahan. Kaso si Frey, tinitigilan sila sa kanilang mukha. Iwan na lang dito si Rels. Rels need to be able to find for more than one kung gusto niya i-hold tong B site.
Jefferson Uy, alam niya. sa taas ng tower. Ore! Isang Oh! nahanap niya. Okay, this time sa entrance, kanyang pinapanood. Pwede ba Jackban, siyang Jackban. makahanap? Jackban nandun sa loob, hindi niya alam. Pero hindi sila makapag-cross unless hindi nila ma-clear out. Katulad na naman dito with a good pick-off. Pero mukhang Muntik ma-outplay pa! pa ata. Kamuntikan yan for the side of Gaon Gaming. Napakahirap nito. Dahil nandun si Frey, nakita niya agad yung information pero nandun na naman sa control room area. Tamang kuha lang sana ng information pero nandun yung kanilang magiging decision making. Kita nga ba nila si Frey? Pero si Frey, isa lang naman yung kailangan yung pa-pick off agad dito. Andun yung mga players ng Gaon Gaming na on point na on point. Jumps and Jackban with a good and wonderful round win para sa kanila. Okay, nakakakaba yung round na yon. Muntik pa makuha ng Matches yun. Pagkatapos kumuha ng isang napakalupit na lamang. Well, ngayon si Rels nakahanap na naman siya ng isa pang pitas. Lamang naman ngayon ang Matches. Tuloy pa din gamit ng kanyang pistol. Pero buti na lang si Jefferson nakahanap na yung trade after all this time, but the damage has been done. It's still a 4v3 na lamang pa din ng Matches. Kaso di alam ni A7J, may tao na pala sa kanyang likod. Jackban finding for another kill, leaving it to a 3-on-3. Interesting, Matches. Paano didiskartehan tong gantong sitwasyon? Kasi parang masasabi ko na Gaon Gaming, alam na nila yung weakness point ngayon as of now ng Matches. Kasi alam nila na kung nasan nakakalocate, saan dumidiskarte, saan pumupunta usually yung nilang mga kalaban. Pero si Loy, alam niya na nakita dun sa may A site banda. So titignan natin, paano niya iiwasan yan? Mukhang i-consider niya na lang yung position niya na lumipat na lang muna. Okay. Ang dami pa namang oras. May isa pang minuto dito kung pwede paglaruan para sa side ng Gaon Gaming. B site, B pillars. Papunta na din sila dito sa doorway. Tingnan natin kung iilan ang pwedeng kunin dito ni MZ para sa side ng Matches. Alam ba niya na may tao na pwedeng manggaling dito sa main entrance? Smoke grenade, tinapan din dito sa mid siguro, gumawa ng onting ingay. Gumana naman. Mag-isa pa din to si MZ. Ganda ng flashbang. Tinigilan yung push. 30 seconds. Slowly but surely, kailangan naman sila siguro dito pumasok para buti nilang Jefferson. Nahanap niya yung pitas. Pero, yung rest back, nandito na. Matches, bumuhos kayo. Bubuhos din kami. Frey, tumalon. Damage, done. Red light, Toy, 1v2, Jefranks and Jackban. Nahanap nila yung tamang pitas to give another point to the side to Gaon Gaming. Gaon Gaming, napakaganda talaga ng execution nila and katulad nga ng sinabi ko, parang alam na rin talaga ng Gaon Gaming yung pwede pang maging action ng mga players ng Matches, knowing na mas nagiging imposible na din for the side of Matches na maging aggressive kasi mas nagiging mas nagiging passive na kahit paano. Passive aggressive yung galawan dito ng Gaon Gaming kasi nag-i-stay sila sa base nila kasi pwedeng mag-overcommit agad yung players dito ng Matches. Totoo. Ayan. 4-1 default ginagawa. Naghahanap ng impormasyon dito sa mid. Kaso nga lang, wala silang control dyan sa A-long. Pero feeling ko, tama yung tawag nito pag ikaw na sa side ng Gaon Gaming. B pillar control. Tama lang ng hanap. And for the side of Gaon Gaming, no? They need to execute this perfectly. At least, alam ko, dalawa. Or actually, isa lang yung nasa site ng yun mismo. Yung iba, nasa mid, nasa A. So, their execute needs to be flawless. Kung makahanap naman sila ng isa, that would be great. Kaso nga lang, mali yung basa. Mukhang ayaw naman nila ituloy itong B main take. Kukunin lang yung bomba na iwan sa base. And ayan na nga, pabalik na din sila. Okay, labanan. Jefferson, Frey, magwawagi. Wala na ang mid lurker ng Gaon Gaming. Hulog na, Matches. Ganap ng tamang pitas. Uy! Frey, 180, headshot, golden,
Jams, nahulog. Nako, napakasakit niya. Tuloy-tuloy pa din. Reals finding for another one. 2 on 4. Nako, mahirap naman to i-clutch kung ikaw na sa Gaon Gaming. Opo, napakadelikado. Jeff Rocks. And also Jack Ban. The J3 combination play. Makikita nga Uy! ba natin sila? Makukuha nga nila si Rels. Pero A7J, dun sa may second or 2F ng ating A-side. Pero dun sa may gitna, Uy! makukuha nga ni Loy yung isa with a golden headshot na meron siya. Isa na lang yung matitira and a double golden headshot. What a play para kay Loy. Consistent etong player na to since nung nakita at nakasko last year dun sa ating tournament trend in the CFS PH Master. Agree ako dyan. Ngayon, B-pillar stock na naman ang pinaggagawa dito ng Madjes. Na-miss! Hindi pa nakuha neto ni Rels, kaya nadali siya. Ngayon, B-pillar push na gustong gawin ng Gaon Gaming. Pinipwersa na. Kaso si MZ, tinitigilan yung tulak na gusto nilang gawin dito. At mukhang hindi na nila ito itutuloy. Kahit may flashbang, MZ, ganda ng pwestuhan. Kaso nga lang, wala din mahanap. Kaya, binagala na naman nitong Gaon Gaming ang kanilang bilis. B-pillar. Parang inuhod lang. Now, tahimik kasi naghahanap sila ng tamang pitas. C4 na sa kamay nila. It is a 3-on-3 fight. Mahirap pa din. B-pillar, sinahold pa din neto ni MZ. Ayan na. And handa na siya. Kahit papaano, pag dito sila dumaan. Kaso Kailangan na mid ng nga. pagandahan eh. Kailangan na lang ng pagandahan katulad dito. Slow and steady, a 2-1 setup para sa dalawang kupunan. Pero definitely, with this push, 50 seconds para sa side ng Gaon Gaming. Kailangan maging handa dito ni Frey. Mali ata yung tinitignan niyang location na pwedeng puntahan ng mga Kaliwa. players. Kailangan niyang tignan yung left side. And now, 45 seconds in, Gaon Gaming ngayon. Ito na ang huling chance nila na push forward to into 5-4 score. Pero na-smoke agad yung daan ng entryway nila on the side of A7J. Ang kulang dito, yung mid control. Nandun yung kill on the side of Jason with a good punishment on the side of Frey. 1-for-1 lang pero mukhang low HP. Etong si Jason, kalahati ang buhay pero makikita mo rin naman dun sa may likuran si Frey. Overcommit na rin etong si Jack Ban and all of the members ng Gaon Gaming hindi makapagplanta dahil si Jack Ban or si Jason ang matitira para sa kanilang team. May lupa pa naman itong side ng Gaon Gaming. Kaso si MZ, just easy clean up. Bigayan pa din ng defuse. So, ayan. Isa pang round binigay sa side ng Madjes at yun ang katapusan ng first half natin. Switch sides naman ngayon. Ito yung tanong for the side of Gaon Gaming. Makaka-bounce back ba sila or the side of Madjes? Mapipigilan ba ulit nila yung Gaon Gaming gawin yung gusto nilang gawing execution? And now Madjes, alam natin, mas ginugusto talaga nila mag-push out. At yung pagpupush nila na ito, binibigla agad nila. Mukhang bibiglayan itong H-site for the side of Gaon Gaming. Pinabagalan yung pace ng Madjes pero mukhang mas dedikado sila para kunin tong lupa na to. LA. Ngayon, sa kanilang kamay, aware ba sila na may sniper sa long? Oo, kaya sila yung nag-backing. Pumunta sila sa ibang parte ng mapa. Jefferson, yun yung nakahanap doon sa LA. Ngayon, slow it down one more time. Mid-side. Gusto ata kunin ng Madjes. Smoke. Tinapon na. Tinigilan yung vision dito sa A-site. Pupunta ba sila sa B? Yan ang tanong. A-split, B-split. What is it? Tignan natin. Mukhang banana split ata yung gagawin. Pero Jason, gakuha nga daw. Pero once again, the side of GG, Gaon Gaming, trying to push in and trying to penetrate the offense onto the side of Madjes. 6-3 score, mga kaibigan. Jeprax ngayon nandun sa may gilid, pero Naku! mukhang binigyan rin ni Rels. It's gonna be a huge fight. Okay. Mukhang na-corner na siya. Hindi na kinaya pa
ng side ng Matches na makuha yung first round ng second half. Buti na lang. Down Gaming nakahanap na din ng lugar para huminga. Ayan. Pero ngayon, tingnan mo, nangyayari sa BPLR. Mukhang bakbakan na naman dito. Kaso mukhang handa ang Matjes sa posibilidad. Hindi na nila tinuloy yung tulak nila papunta dyan sa BPLR. Siguro, mas mabagal na nang na-reclear ang kanilang gagawin. Smoke grenade, tinapon sa mid. Saan naman sila pupunta? Galing sa mid smoke na yan. Burst, palabas na sila. Umanan, pumunta sa spawn. Ata, ang gusto nilang puntahan. Ayan, nasa kanya na ang lupa. Kaso nasilan pa din, nagbabantay si Jams kasama ng Crossfire ni Jefferson. At ang kanyang kasama, kaso si Loy, iniiwan na dito. 1v2, utility, tinapon, granada, di pa, pinaplan. Ayan na. Okay, tama lang. Nahanap ng kali. Loy finds one. Kaso, yun lang ang kanyang makukuha. Gaon Gaming. Tuloy pa din ang laban. Napaganda. On the side of the team Gaon Gaming, trying to get this revenge pick off because of that isa na lang yung puntos na kailangan nilang habulin. At ito na ata yung sinasabi or pinag-uusapan natin kanina pa, R2G. Uy! With this score lead na nakikita natin, medyo nadaplis dun sa may pa ni Rels, pero kaya pa huminga neto ni Rels. Oo eh. Alam ko, sniper pa naman yan. So, kahit pa paano, okay naman na din. So, slow but sure, nagpo-push na din sila dito sa mid-side. Ito na naman ang laging gusto gawin ng Matches, kaso parang binabasa ng Gaon Gaming ngayon. Jason, isa nahanap, pinatay niya ang kanyang former teammate. Kaso nga lang, Jams, isa pa dito sa BPLR. At mukhang Matches, nahirapan na sila maghanap ng tamang posisyon or depensa against the people that they're currently up against. Spray, unang din makahanap ng isa pa. Kaso nga lang, sabi ko sana, nag-whiff siya, pero nahanap pa din niya ang kill doon. Now, leaving it 2v3. Rels, Red Life, C4, wala sa kanilang kamay. Now, talon-talon lang din. Naghahanap ng tamang Low on HP. pwestuhan. Si Rels nandun sa may taas, alam na nga nila. Pero with a good scope in, nakuha agad yung trigger discipline. And now Jeprax, nandun si Jeprax sa 2F, bumaba. Pero kailangan natin mamataan. That's unfortunately Jeprax with a good initiate fight. Dikit ang laban natin. 6-6 score. Tie na tie, kumbaga. Yan ang gusto kong makita. Mahigpit na labanan. Hindi lang siya one-sided kagaya ng kinakita natin kanina. So ito, this is a better form ng Gaon Gaming na nakita natin. Ikumpara mo sa last map. At alam mo talaga, nakita mo sa experience tong mapang to. They have that experience. BPLR, gustong suguran. May defensive squad. Tingnan natin kung how aware they'll be dito sa setup na to. And papasok na din. Kaso Gaon Gaming, patuloy-tuloy pa din ang depensa. Jams, hulog, Rels, trade. May isa pang kalaban dito sa mismong site. I-clear ba nila? Mukhang mahirap. Tingnan natin. Malalaman natin. Paano nga ba nila i-clear agad yan? Pero what the play? Popcorn na naman! For the side of Jefferson. And MZ also. Mukhang matatamaan ka at malalaman mo ang katapat mo, which is Jefferson with a good, wonderful win para din sa round na yun. 7-6 score. Lamang ngayon ang Gaon Gaming. Oo eh. Never, based off the previous performances, parang nagpupulang pero ngayon, gising na tong Gaon Gaming na to. Okay. Tamang hold lang. Hanap lang. Mukhang crossfire dito sa midside. Pero malalaman ba nila na may tao dito sa taas? That is the question. Smoke grenade sinapan na din sa short. Kaso nga lang, wala. Okay. Trade lang ng utility ngayon. Wala naman masyadong nakakagigil. Except for that, Jason, kung nakahanap, Jamie, finding another one, trades. Feeling ko masyado nang mabagal ang trade na pinaggagawa dito ng MJ. Tama ka dyan. Yeah.
Kasi dun sa mga trade-off na yun, nakukulangan ngayon sila ng potential pick-off. Pero once na makuha etong space na meron etong si Jefferson, napakahirap to. Katulad din naman dito, nakuha yung headshot on the side of Loy. Pwede niya ngayon open etong space para dun sa may A site. But unfortunately, mukhang nag-iikotan lang etong dalawa. Mukhang iikot, pero titignan natin paano Mm. nga ba yung magiging control on the side of Gaon Gaming. Mukhang mali ata yung dinadaanan dito ni Loy. Uy, Jason, nakahanap din siya kay Loy, making 6-8 scoreline. So ayan, Gaon Gaming, dalawa na lang ang kanilang kailangan panalunan para ibigay yung series na to to a map 3. Doon tayo pupunta kung panalo pa din sila. Dalawa na lang yung agwat. Jefferson, binabantayan, mid-side. Wala pa din. Holding it out pa. Chillax lang daw muna. Oo nga. Relax na nga daw. Jams, patalon-talon, naghanap ng pwestuhan. Ayan na. I like this actually. Di na maiisip na may isa pa dyan sa corner na yan. At Jefferson, hanap na naman Wow. ng isa pang pitas. Ganda nun. Ang ganda ng ginagawa ngayon ni Jefferson for the second half. Parang halos siya yung nagbibigay ng big impact sa bawat panalo nila for this wonderful lead na meron ngayon. Jackban ngayon, napakadelikado ng corner na to. Pwedeng check agad ito, pero with a good crossfire play, si Jason pa rin na makakuha ng magandang pick-up on the side of MZ. 5 versus 3, winnable situation on the side of Gaon Gaming. Pero Matt Jess, nawawala ngayon ata sila ng mga magandang tutok. Pero nandun pa rin Nako. si Loy, consistent pa rin si Loy. Nako. Sakto lang tamang depensa ng pinaggagawa dito ng Gaon Gaming at mukhang matches. Wala silang kasagot-sagot. Kaya, potentially, Jason, hanap ng pwestuhan. A7J, isa din, nahanap niya. Smoke grenade, tinapon. Tumigil sa impormasyon. Di nila alam ano nangyayari. Kaso, the spray down to the rope. Muntik na din siya madali dyan. Pero, Ooh, mas wow. handang si Jefferson dyan sa one-on-one na yon. Ang bilis no, nung reaction time ng dalawa sa pagpindot nung kanilang left click. Tumama talaga yung first shot onto the side of Jefferson sa kamay ni Rels. And now, makita natin, paano nga ba dedepensahan ito ng team ng side ng Gaon Gaming. Kasi itong si A7J, may chance ang makakuha ng magandang panalo at crucial round to para sa kanila. Yan, 26 seconds na lang Uy, naiwan dito. timing. Aware naman to si Jams. Nakita na. Ay, 7J! Napanis isa pa. Now it's a one-on-one. Jefferson. Oh, yun lang! Kaso the defuse. Yun lang. Nakapag ano Yun na. lang. Hindi na pineke pa. Hindi na nag-overthink, kundi dinefuse na lang talaga. And now, Matt Jess, they want to push forward ang side ng Gaon Gaming sa map number 3. Parang more on gugustuhin talaga nila ito dahil andun na naman yun sila sa pag-push doon sa may mid-side. Dalawa na lang yung matitira. Pulbos talaga at naubos lahat. Loy na lang. At ayun na nga. Ganyan At the kabilis. side